Mga kautang, sa video na 'to pag-usapan natin ngayon ang isang utangan online na mabilis raw mag-approve. Ang dami na kasing nakapag-loan dito at yes po, installment po kahit kayo ay first time borrower. So ito yung ibibigay kong example mga kautang, and disclaimer ha, this video or itong pag-usapan natin is based sa aking personal experience. Ito ay based sa aking research, and this is napaka-recent lamang po na nakita kong experience. So, merong nag-loan dito ng 10,200 at merong 3 terms sa pagbayad. So, mga kautang, every 7 days to pay po yung pagbabayad dito. So, may pa-installment siya pero weekly yung pagbabayad. And dito na nga mga kautang, sa video na to pag-usapan natin yung pinaka-interest rate ngayon ng loan application na 'to. At nakakaintriga 'to ngayon mga kautang kasi ang dami kong nakita na na-revoke na raw itong si Moka Moka or tuluyan ng na-revoke si Moka Moka this 2026. So, i-continue natin ha. Ito yung screenshot. Ito ay given noong March 1, 2026. So, recent lang yan. 1 month ago mga kautang. Nasa 10,200. Meron siyang 3 terms to pay. Yung weekly niya dito mga kautang is 5,088 pesos. I-times 3 mo yung 5,088 mga kautang equals to 15,264 pesos. And take note, yung principal amount dito is 10,200 only. So, meron agad na 5,064 pesos ang tubo ni Muka sa loob ng 21 days. At hindi lang yan mga kautang, no? Ito ay also given no March 16, 2026. So, excited siyang na-ofera ng 1,500 dito mga kautang. Weekly yung pagbabayad. Nagbabayad nga siya kahit hindi pa niya due date kasi akala niya magkakaroon ng mataas na offer, ma-offeran agad siya at makapag-reloan siya. And sad to say mga kautang ha, hindi po siya nakapag-reloan dito mga kautang, no? And sabi nga mag-apply daw siya after 7 days. Alam ko hindi na bago sa inyo itong si Moka Moka mga kautang, but alam nyo, meron po akong TikTok account at doon ko po nakita, no, ito ay comment of 5 days ago mga kautang. Sabi ng isang commenter dito, no, sabi niya, having worked with that company, I can confirm that Moka Moka is not permitted to operate. Please ensure the facts are accurate. So, nagbigay pa siya ng screenshot mga kautang. I-flash ko rin sa inyo para may reference kayo. Moka Moka is not listed among SEC registered online lending platforms in the Philippines as of the latest update, January 26, 2026. This means it does not have the required certificate of authority from the Securities and Exchange Commission or SEC, and it's therefore not legally allowed to operate as a lending company. So ito po ay 5 days ago comment, screenshot po ng aking commenter dito sa aking TikTok account mga kautang. At alam nyo ba no, itong loan application na to is iba-iba yung makikita natin pag tayo ay nag-research. Kasi as of today mga kautang, no, ito ngayon ay April 4, 2026. And nag-research ako dito sa SEC search ng Securities and Exchange Commission mga kautang, no. Nandito pa si Copperstone Lending Inc. doing business under the name and styles of Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Moka Moka, Peso of Faith, and Load Cash. At mga kautang, nag-search din po ako ngayon dito sa list of recorded online lending platforms ng Securities and Exchange Commission. Kita ko rin po talaga dito. Kita nyo ngayon dito sa screenshot na pang 14 po si Copperstone Lending. At nandito po yung mga pangalan ng loan app na ino-operate ni Copperstone. Nandito si Peso Forest, si Peso Cash, Blue Peso, Moka Moka, Peso Buffet, Load Cash, and Quickla. And dito mga kautang ha, merong mark na kasabi na
case number 0624545 dated on 08 January 2025, lifting of revocation order. So mga kautang, ano nga ba ang lifting of revocation order? So ito ay refers to the official legal process wherein a regulatory authority such as the Securities and Exchange Commission set aside or cancel a previous orders that revoke a company's business registration, thereby restoring the company to a good standing and allowing it to resume operation. But take note, ito ay noong January 2025 pa mga kautang. And mga kautang, as of January 2026, no, tuluyan na raw mga kautang, nawala na itong si Mocha Mocha. And eto pa mga kautang ha, nag-research din po ako dito sa Google. Sabi niya, yes, Mocha Mocha's license was revoked by the Securities and Exchange Commission or SEC through its operator Copperstone Landing Inc. due to unfair debt collection practices as of 2025 and early 2026. It is considered an illegal or unauthorized lending with multiple warning issue against. So eto mga kautang, no, si Mocha Mocha is merong 7% daily interest rate po yan mga kautang kapag kayo po ay malate sa pagbayad dito. And yes po, 7% po talaga ang ipapataw, no? Meron siyang ipapataw na penalty, 7%. Araw-araw yan kapag na-late kayo dito. So mga kautang, sana'y nakatulong itong quick and honest review about this loan application, and i-summarize lang natin ng kaunti. Si Mocha Mocha is legit po na nagpapautang. Nandito pa rin nagpapautang, but hindi na po sila legal na nag-o-operate, but still nagpapautang. And every 7 days to pay po ang loan application na to. But kahit ganyan mga kautang, please take note. Huwag pong umutang ngayon dito kasi mga kautang, kapag hindi kayo nakapagbayad on time, merong 7% daily interest rate, nang haharas ang loan application na to at walang tigil sa kakatext, kakatawag sa mga contacts na nasa phones ninyo. Kaya yan po yung dapat ninyong tandaan bago kayo utang dito sa loan application na to. And once again mga kautang, ang yung hashtag words sa video na to ay eto na, no? Ipa-flash ko na sa screen. Kung gusto nyo nang makasali ngayon sa next video ko, kung kayo na gustong manalo, comment nyo na po yung hashtag word natin sa video na to. And yes mga kautang, speaking sa bank personal loan, legit pa rin po yan na nagpapautang ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note, all applications submitted is subject for bank approval. Sana nakatulong to mga kautang. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang, dahil utang is life. Bye mga kautang!